Ayan. Good morning everyone again. Nandito po ako sa aming bukid ngayon upang bisitahin ang aming mga tinanim na mga gulay dito sa bukid. Ayan. Grabing pag-aalala ko kagabi kasi nga ang sinasabing bagyo na dadaan kahapon na mag-uumpisa ng 5 o'clock hanggang mag-umaga ay napakalakas daw. Ito ay si Pipito na sinasabing super typhoon nga daw ito. Kaya grabing pag-alala namin, panay dasal kaming mag-asawa upang hindi tayo tamaan ng malakas na bagyo na itong si Pipito. Unang-una, siyempre, grabing distroso sa kabuhayan kasi kami ay umaasa lang sa kopra. Ayan. Kaya saka sa pagtatanim. Yan, kaya panay dasal, buong haros magdamag, nagdadasal kaming mag-asawa upang maisalba itong ating mga kabuhayan. At nagpasalamat ako kasi nga dininig tayo ng Panginoon. Napakabuti niya talaga ng ating Panginoon. Hindi niya hinayaan na sa ikalawang pagkakataon, unang bagyo kasing dumaan dito ay Christine, nakasalbar itong ating mga kabuhayan. Ngayon, pangalawa nga itong Pipito na sinasabing napakalakas, ay sa muli ay isinalba ulit ng ating Panginoon ang aming mga tanim. Ayan, kaya grabing pasasalamat naming mag-asawa. Ayan, wala ni isa akong nakita na nalaglag sa lupa. Ayan, kaya ang kalaban lang namin dito sa aming tanim ay yung yan nga, hindi maiwasan minsan na papasok itong ating mga gulayan. Ayan. Pero okay lang yan basta wag distrosuhin or wag distrosuhin ng masyado. Kung kukuha lang ng panggulay, ayos lang. Siguro nahihiya humingi sa amin o kaya nahihiya magutang. Kaya yan lang ang aming kalaban sa ngayon. At nakasalba siya sa masamang panahon. Yan lang ang aming kalaban. Kapag kaganyan, okay lang yan. Hindi naman yan uubusin na ating mga pananim. Ang ating mga bunga ng ating ampalaya, kahit pa paano ay natitirhan pa siya. Ayan, masama kung uubusin, hindi na tayo tirhan. Kaya laking pasasalamat ko everyone na nakasalba tayo sa kalamidad na dumaan sa atin. Ayan, kahit itong mga upo ko ay nakita kong hindi naman masyadong nadistroso. Ayan. Kasi marami pang nagsusulputan ng mga bunga itong ating upo. Nag-uumpisa pa lang itong mamunga. Kaya sayang kapag nasalanta ito. Grabe. Grabing pag-aalala namin. Laking paghahanda ng aming mga kababaryo. Sinulayan yung mga bahay. Kaya napakaganda pala talaga. Nakakaligtas tayo kapag nagkapaghanda talaga. Natatakot yung bagyo, hindi natutuloy. Sayang kasi nito oh. Kung lumakas yung bagyo, grabing distroso. Sayang. Liit pa naman yan, hindi pa kayang gusihin. Kaya laking papasalamat ko everyone. Masasabi kong hindi talaga malakas yung bagyo kasi nga ito yung binidyoan ko ito bago dumating yung bagyo kahapon. Nandito pa rin kahit isa walang na laglag sa lupa. Kaya masasabi kong napakahina. Hindi talaga tumama sa atin. Kaya nakasurvive. Ninakaw daw yung saging. Ay, nako talaga. Yan lang naman ang kalaban namin dito, everyone. Talagang may nahihiya na humingi sa amin. Kung wala na siyang pangkain, talagang ginagawa. Kusa na talagang nangunguha kung anong pwedeng mapakinabangan niya rito. Hindi na nagpapaalam sa amin. Ayan, wala na tayong magagawa. Oo. Siguro talagang kailangan niya rin.
Yan. Basta wag ubusin, tirahan pa tayo. Kaya sabi ko sa asawa ko, wag ka kung matatakot kasi nga, naiinis na nga magtanim. Hindi na raw kami magtatanim kasi nga, ganito nga ang nangyayari. Ulis kaming binabantayan rito ng mga masisipag magtanim. Masisipag magtanda ng mga pananim ng iba. Sabi ko, wag kang susuko. Yan, kasabihan nga, kapag natakot ka sa duron, ay wala kang mapapala. Kaya kung magtatanim, always ka kailangang isakob, or sa Bicol kasi isakob na yung mga magnanakaw. Isakob or paghandaan na talaga yung para sa magnanakaw. Kaya kailangang pasubrahan yung tanim. Ganun yun. At kahit itong papaya na tinira natin, na ginusiyan natin nung bago magbagyo, ayan, kahit isa walang nalaglag. Kahit itong ating hitik sa bungang kakao, ni isa walang nalaglag. Kaya ibig sabihin mahina lang yung tumama sa ating bagyong si Pipito.